National Nutrition Council. Nandito na ang programa kung saan ang kalusugan ay number 1. Two-time KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program, Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program, at 2016 Best AM Radio Program. Radyo mo sa nutrisyon! Radyo mo sa nutrisyon! Mga usapin ukol sa pangkalatang kalusugan. Matutukunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring issue ng maayos na pangangatawan. Mula ulo hanggang paa, busog sa impormasyon, hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program Host at 2016 Best AM Program Host, National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores, at si Rod Marcelino. Mga kanutrisyon, pamilyar ba kayo sa mga nutraceutical? Ito raw po yung mga pagkaing nakagagamot o may benepisyong hatid po sa ating kalusugan. Nitong huling dekada, kapansin-pansin po na talamak po ang iba't ibang nutraceutical sa mga pamilihan. Ayon nga sa Food and Nutrition Research Institute o FNRI ng Department of Science and Technology, umaabot po sa $168 billion ang nagiging benta po ng mga ito sa pandaigdigang merkado. Ano ang nutraceutical at bakit ito mabenta maging sa ating mga Pilipino? Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Tampok ngayong hapon, mga kanutrisyon, ang mga nutraceutical. Pag-usapan natin yan, siyempre kasama ang ating ninang sa wastong nutrisyon, Assistant Secretary of Health at Executive Director for ng National Nutrition Council, Bernie Flores, na galing pa sa Catanduanes ba, ma'am? Hindi, sa Marinduque. Marinduque. Oo, magandang tanghali sa iyo, Rod, at saka sa ating mga tagapakinig na suki na. Sabi ko sa iyo, every week magdadala tayo ng bagong suki. Wow. Oo, kaya magiging may bagong suki na naman tayo ngayong linggo, ma'am. Babatiin ko nga, pwede ba? Oy, sige po. Patuyin ko nga muna yung lahat ng aking mga kasama, pati na kilala na bago. Dito po yan sa Mogpog, Marinduque. Oo, malapit lang siya sa capital ng Boac. Oo, pero binabati ko po dyan. Ang Mogpog, Marinduque, Rod, ay ang home of the Moriones. Alam mo yung Moriones Festival pag Holy Week. Yung mga may mga maskara, wooden mask. Anyway, in-evaluate namin kasi sila dahil sila ay candidate for the highest honor award sa nutrition, National Honor Award or Nutrition Honor Award. So, na-meet namin si Mayor Senen Livelo, kaya binabati ko po ang lahat ng pamunuan ng munisipyo led by Mayor Senen Livelo. Ang atin pong Municipal Health Officer si Dr. Muhi, ang mga punong barangay ng 5 barangay na pinuntahan namin in 3.5 days, Puting Buhangin, Malusa, Kandahon, Sapa at saka Payi. Ayun. Pati po mga kagawad kasi makikinig daw sila ngayon kasi babatiin ko sila. Malakas tayo dyan sa may Marinduque. Oo, nakikinig sila. Actually may nakikinig na sa kanila. Wow. Hindi pa nila alam na ako yung anchor. Kaya ngayon mas maraming makikinig sa atin. Opo. So nakita nyo na po si ma'am ng personal. Binabati ko din pa ating Provincial Nutrition Action Officer si Robbie at ang lahat po ng Barangay Nutrition Scholar, Barangay Health Worker, mga Rural Health Midwife na na-meet namin at lahat po ng mga nasa komunidad, pati mga batang tinimbang. Oo. So ayan po, magandang tanghali sa inyong lahat. Thank you for tuning in. Maraming salamat po sa pakikinig. So every Saturday po makikinig na kayo lagi. Oo. So Rod, alam naman natin ang kaibahan ng pagkain sa mga gamot. At may malinaw na mga regulasyon tungkol sa dalawang yan. Ngunit sa paglabas nga nitong sinabi mo kaninang nutraceuticals na napaka-bentang-benta, di ba? Tila pinagsama ang pagkain at gamot at naging malabo ang kaibahan ng dalawa.
Kabilang ba dito mga pagkain fortified, yung mga alternatibo at herbal na produkto at mga vitamins at minerals? Siyempre, kailangan magkaroon tayo ng sapat na kaalaman tungkol dito at makasigurong ligtas at epektibo ang mga ito. Ayan. Para malinawan tayo mga kasama sa anyong ito ng kalusugan at nutrisyon. Ito po ang minabuti nating gawing paksa ngayong hapon. Samahan po tayo ni Miss Marilu L. Madrid, Senior Science Research Specialist ng Nutrition Research Development Group ng Food and Nutrition Research Institute po ng Department of Science and Technology. Magandang hapon po, Mamalu, at welcome po sa radyo mo sa Nutrisyon. Maraming salamat, Rod. Maraming salamat at naimbitahan po ako dito sa napapanahong paksa. Napapunta pa lang po ako dito ay marami na akong nakitang mga nutraceuticals na mga advertisement. Ayun, yan na bang sinasabi natin? At siyempre billion, po, at siyempre po sa inyong sa ating mga tagapakinig ngayon, at walang sawang sumusubaybay sa radyo mo sa Nutrition. Kaya nga sinasabi ni Asig Berdin, napakahalaga itong topic. Dahil talagang nagsisilipan na ngayon yung mga nutraceutical. So siguro umpisahan na po natin, Ma'am Malu. Ang una po naming tanong po sa inyo, ano po bang ibig sabihin ng nutraceutical? Okay po. Ang nutraceuticals po ay nanggaling po yan sa dalawang salita. Yung una, nutram, ibig sabihin po sa nutrisyon. Ang ceutical ay sa pharmaceutical po. So, wala po siyang Filipino translation, kaya yun lang ginagamit ng lahat sa advertisement na may nutraceutical. So, ang ibig pong sabihin yan ay pagkain o produkto mismo nito na maaaring makatulong daw na makaiwas sa sakit o maaaring panggamot. Si Ma'am Malu, sabi niya, daw. So, ibig sabihin, hindi sigurado. So, ano po yung mga halimbawa at uri po nito, Ma'am Malu? Opo, ang mga ilan lang po na halimbawa dito ay may tinatawag na mga dietary fibers. So, ang makukuha po ito sa mga cereals o kaya sa mga oats. Diba? Tapos yung prebiotics naman po, yung functional component daw po niyan o yung sangkap na may naitutulong yung inulin at oligofructose na makukuha naman po natin sa yogurt. Meron din po sinasabing mga antioxidant na vitamins katulad po ng beta-carotene, yung lutein, may mga patalastas po dyan. Ang sinasabi po ay maganda po sa mata, ganun po. At mga lycopene. Yan po ay makukuha din po natin actually sa prutas, mga prutas at gulay. May mga fatty acids din po na nakikita natin sa merkado, yung mga omega-3 fatty acids. So may mga isda, galing po yan sa fish oil at saka po sa mga salmon. Ayun. So yan lang po yung mga ilang halimbawa. Samples lang po ng mga nutraceuticals. Medyo para pong mahirap tagtandaan para sa ating siguro tagapakinig, pero parang nakikita naman po natin ito sa TV, sa mga radyo at saka sa mga basta maglakad diyan lang po sa EDSA, marami mga billboard. Ano po? So Ma'am Malu, ano po yung ano ba yung pagkakaiba? Kasi kung minsan naririnig natin functional foods, meron ding dietary supplements, meron pang food supplements. May pagkakaiba po ba yan sa nutraceuticals? At ano yung mga yun? Okay po. Ang functional foods po at dietary supplements ay mga uri po sila ng nutraceuticals. Okay. So, ang pagkakaiba lang po ng functional food sa nutraceutical, ang functional food po, ayon po yan sa Institute of Medicine po, sa Estados Unidos pa yung definition natin, ay pagkain o sangkap at produkto nito na nagbibigay ng ekstrang benepisyo sa kalusugan o katawan, maliban pa po sa taglay nitong sustansya. So nutritious na siya, meron pa siyang talagang extrang benefit sa kalusugan. Oo. Samantalang yung pong dietary supplements naman ay kalimitan po ito yung mga nakikita natin nakakapsula, tableta o kaya liquid po sila. Kaya sila tinawag na dietary supplements. Meron po silang mga sangkap
katulad ng vitamins, minerals. Meron din po tinatawag na botanicals, pero mas malamang na alam natin yung mga herbal. So yan po yung mga tipo po nung klase ng mga dietary supplements. Pareho po ba yung dietary sa food supplement naman? Kasi po yung mga, halos pareho po sila yung dietary at saka Pero food ma'am, yung supplements. dietary supplement, yun yung proseso, na Opo. process na. Opo, Hindi siya process. natural. Opo. Yung pong sa mga food products po, galing po sa natural na, pero pinroseso. Pinoseso. Pero pagkain pa rin siya. Oh, no? pero yung dietary supplement, pwede na Mga- siyang tableta, Opo, powder, tableta. ganon. Opo. Pwede po ba siyang hindi natural na ano? O parang mga chemical lang sila o mga iba-ibang substances, hindi siya pagkain per se? Yun pong kung nutraceuticals po siya, parang mga pinowder po na pagkain. Halimbawa, Okay. malunggay. Oo. Ganun po sila. Oo. Pero kung yung ano lang, yung mga tableta lang na hindi natural, pwede rin yung dietary supplement. Yung mga tableta po na halimbawa sinasabing mga vitamins, Oo. may mga halos parang gamot po yun. Gamot yun. Hindi Yun siya po, supplements. nutraceutical. Opo. Oo. Kasi meron na pong mga dosage yun na nandoon kung ilang beses natin kailangan siyang inumin. Okay. Unlike po doon sa food supplements na hindi po malinaw kung gaano kadalas mo o hanggang kailan mo siya iinumin po. Okay. Ang sabi po nyo kasi kanina, yung salitang nutraceutical ay galing sa nutra at saka sa ceutical na ano, although sabi naman ni Hippocrates nung pang unang panahon, let your food be your medicine. Di po ba? Opo. Sabi niya. So, ano po yung mga health benefit na maaaring makuha natin mula sa mga produktong ito? Yun pong, sabi nga po, tama po yung sinasabi ni Hippocrates na ang filosofiya po talaga dyan po sa salitang yan ay mag-focus po tayo sa prevention, sa food prevention po. At maiiwasan po natin ang mga sakit sa pamamagitan po ng pagkain po, yung mga iba't ibang pagkain, iba't ibang uri. Ang mga health benefits po ng mga nutraceuticals ay ang mga sinasabing mga claims ay nakakatulong magpababa ng kolesterol, nagpapalakas ng resistensya, at tumutulong na maiwasan ng iba't ibang uri po ng sakit katulad ng cancer, diabetes, yung mga sakit sa puso. At meron pa pong mapanatiling maayos at malusog ang pangangatawan. Mga tulad ng balat, mangipin, maayos na paningin. Yan po yung mga sinasabing health benefits na nakukuha sa mga nutraceuticals. Pag sinasabi nila na ito yung mga claims or ano po yung talagang gusto nyo sabihin, yun ay hindi totoo o claim lang nila yon o pero hindi pa napapatotohanan, ganun po ba yun? Para sa naman ma-advise natin ng ating mga nakikinig. Bali yung pong mga bioactive or sustansya or kung ano man pong sangkap ng pagkain katulad po ng mga dietary fiber, yan po talaga ay mga may health benefits. Correct. So balit yun po ay pag ginawa pong nutraceuticals, yun po yung medyo may tanong or may malabo po pa dahil po sa ngayon po ay kulang pa rin po yung pag-aaral tungkol sa bisa ng mga nutraceuticals. In general po yun? O meron na ba tayong nutraceutical na proven na clinically na meron talagang health benefit? Sa ngayon po, sa pagkakaalam ko po, ay wala pa talagang may health benefit na mula sa mga food or dietary supplements. So, yung health na nakakagamot, in terms po sa sinasabi, ang kasing sinasabi ay nakakagamot. Hindi Opo. dapat nakakagamot Hindi ang po sasabihin. dapat nakakagamot. So ano po yung pwede nating Maluna i-advise sa ating mga nakikinig? Anong dapat isaalang-alang nila tuwing balak nila or tuwing gagamit sila ng mga nutraceutical? Ang unang-una po dapat nating isaalang-alang para po sa ating mga tagapakinig ay dapat po alam natin yung
ating talagang pangangailangan sa kalusugan. So, yun pong sa katawan natin, kung ano lang po yung kailangan natin. Tapos po, tiyakin po o alamin po kung ligtas yung produkto na binabalak nating inumin. Pati po yung sangkap na ginamit nito. Pwede rin pong tingnan o alamin ang sangkap, pati po yung mismong functional ingredients at gaano po kadami. Ngayon, kung wala po daw ito sa labels sa pakete, ay ibig sabihin po ay hindi pa siya aprobado ng ating Food and Drug Administration. So, aalamin niya muna kung ano talagang kondisyon niya. Kung siya ba'y high blood, ganon. Opo. Kung siya ba'y meron May ng diabetes. mataas ang kolesterol, mataas ang asukal, ganon. Tapos, alamin din niya kung anong laman nung kakaiinumin niya. Opo. At usually, yun ay nakikita sa label. Sa label Ang sabi niyo po, kung wala pa dun sa label, ibig sabihin, hindi pa yun napag-aralan at inaprubahan ng FDA. Hindi po tayo nakatitiyak doon kung mabisa siya. Paano naman, Ma'am Malu, kung hindi niya nakuha yung mga impormasyon na yan, pero nag-take pa rin siya, uminom pa rin siya kasi masyadong magaling ang marketing eh. Opo. Sabi mo, ang dami billboard, ang dami kung ano. May mga ginagamit pa sila mga celebrities, yung mga kilalang artista. Diba? Oo. So ano po pwede bang mangyari na masama? Kasi po, pag ganun po, hindi, kung ano po kasi yung body chemistry natin, iba po sa ibang tao. So, iba rin yung pangangailangan natin. Walang isang tao, dalawang tao na parehong pangangailangan po. So, pwedeng yung pong mabuti sa isa, ay hindi naman sa isa. So, kailangan po talaga ay magkonsulto muna tayo. Opo, individualize po yung pag-take at kailangan ay meron pong nagsabi sa tayo po ay tiningnan talaga yung kalagayang pangnutrisyon. Pero Miss Malu, Rod, ang nakakaabahala pa alam na kung anong kondisyon. Alam na dapat uminom ng gamot. Pero may nabasa o may nakitang artista na ito daw ay nakapagamot sa artista. Iniwanan ang gamot. Yun ang ininom na lang si anong mangyayari po noon? Yun po yung isa pa sa magiging ang magkakaroon po ng maaaring hindi magandang epekto. Kasi po yung gamot po ay lalo na yung nireseta, pag ipinalit mo ng nutraceuticals, hindi ka po nakakasiguro na yun po ay epektibo. Kasi po kung epektibo po sila ay lahat po pati ng doktor ay parang i-re-reseta na rin po yung mga yun. Sana. Opo. Kumbaga po, hindi pa, maaari po silang may mga halimbawa, antioxidant, pero hindi tayo po sigurado kung tama yung dami nila. At kung hanggang kailan po tayo iinom. Dapat iinom nun. Okay. Kaya po maganda po, alamin muna natin kung dumaan ito sa FDA. Okay. So, Rod, napaka-interesting, pero pag-usapan nga natin yung ating word for the week na makakadagdag. Nabanggit ito kanina ni Ma'am Malu at ang ating pong word for the week ay antioxidant. Ang antioxidant po ay uri ng sustansyang nakatutulong sa mga selula para makaiwas tayo sa agarang pagkasira. Mainam ito upang mapalakas ang resistensya, makaiwas sa cancer, sakit sa puso at mga ugat, mabilis na paglabo ng mga mata at mga karamdaman sa memorya. Ilan sa mga halimbawa nito ay beta-carotene, lutein, lycopene, selenium at vitamins A, vitamin C at saka vitamin E. Ang mga antioxidant na ito ay natural na makukuha sa mga pagkain tulad ng prutas at gulay. Maraming salamat, ma'am, sa ating word for the week. Para naman sa inyong mga katanungan, mga kanutrisyon, pwede ho kayong mag-text sa 0921-431-1044. Yan ay para sa mga gumagamit po ng Smart. Sa mga Globe subscribers naman, 0927-650-6795. Pwede nyo rin po kaming tawagan sa aming landline sa 8822-374. At maaari naman na kayong maki-interact po sa ating programa gamit po ang hashtag Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. I-add nyo na rin po kami sa inyo pong circle sa Google+.
At panoorin nyo na rin po ang ating episode ngayon, pati na rin po yung mga dati sa YouTube channel na Radyo Mo sa Nutrition Year 6. Malapit na rin po maging Year 7. Malapit na po, abangan. Maging friends din po tayo sa Facebook. I-like lang po ang aming account na Radyo Mo sa Nutrition. Sundan nyo rin kami sa Twitter, Radyo Nutrition. Pareho pong one word yun. At para naman po sa mga naka-Android na phone, halos lahat naman siguro may mga smartphone. Pag smart ba, dapat smart yung ano? Siyempre, dapat. Yung mga naka-Android phone, Kaya ma'am. nga yung sun sa gabi wala. Ganun pala yun, ma'am. Yung globe buong ano. Anyway, ay si ate dyan sa may palengke sa may Guadalupe, naka-Android din, na phone. Opo. Manang Gloria. Manang Gloria, si Nanay Gloria. Nanay Gloria. Opo, Hello po. I-download nyo po ang aming application na yung RMN TV para kahit nandyan ho kayo sa harap ng inyong mga gulay, abay, nakakasama nyo po kami. Nagamit po yung kanilang Android Free phone, ma'am. advertisement nga sa akin si Ate Gloria kasi sabi ko, kumain ng gulay at prutas. Tinda niya yon. No po. Puntahan nyo rin po kami sa Mura aming pa. website sa nnc.gov.ph at Facebook page na NNC Official. At ngayon naman, kami muna po ang magtatanong sa inyo. Ang unang 6 po na makapagpapadala ng tamang sagot ay magwawagi ng hindi cellphone. Tigi 100 pisong cellphone load, mga kasama. At sagutin lang po ang tanong na ito. Ano po yung dapat isaalang-alang sa pagbili at paggamit ng mga nutraceuticals? Yan. Magbigay lang po ng 2, Rod. Dalawa lang po, ma'am. Oo. Okay, napakadali lang yan. Ipadala po inyong sagot sa ganitong format, mga kasama, full name, eksaktong address, ilagay po ang street, barangay, bayan o lungsod at ang lalawigan. Ang inyong sagot syempre at isend po ito sa 0908-579-6898. Paalala lang mga kanutrisyon ha, ilagay po ang totoong address dahil dadaan po ito sa masusing validation. Parang ginawa namin sa Mugpog. Sabi na siguro natin makunutrisyon. Naku. Pero hindi mga kasama. Yan ay para sa ano din po. Para malaman namin kung taga saan ho kayo at gaano kalawak po umaabot ang aming programa. So, para hindi rin po ma-disqualify. Kapag hindi totoo din po ang inilagay po ninyong address, syempre, sayang po yung 100 pesos sa cellphone load. So, okay. So, ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan tungkol sa nutraceuticals. Makalipas lamang ang ilang patalastas. Magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Ang kampyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Pang-10 commandment, Mang Moy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, magpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mang Moy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Ha? Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1, kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't bang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo Mo sa Nutrisyon. Okay mga kasama, nagbabalik po tayo dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Kasama pa rin po si Ms. Marilu L. Madrid, Senior Science Research Specialist ng Nutrition Research Development Group ng Food and Nutrition Research Institute, Department of Science and Technology. At balik po tayo sa ating talakayan ngayong hapon.
Kasama rin po ang mga spice sa maituturing po, ma'am, sa nutraceuticals tulad po ng bawang. Diyan sa labas, may nakita akong poster, di ba? Na bawang na powder na, mga luya. At ano po yung mga katotohanan sa mga health benefits po nito? Ang mga spices po katulad ng luya at saka Opo. bawang ay maaari din pong meron po sila talagang sangkap na nakakatulong na tulad ng sinasabi po yan yung sa mga pamamaga ng mga kasukasuan, yung mga ganun po. At pero ngunit hindi po nangangahulugan na sila na po ay panggamot. Meron lang po silang naitutulong sa ating katawan. Kasi sinasabi, siguro pang immediate relief. Opo, ganun ba yun? opo. Immediate relief. yung mga luya. Opo. Kailangan pa po kasi nung karagdagan na at masusing pag-aaral dito kasi kung paano halimbawa ang dosage o dami. Halimbawa, uminom ako ngayon, pag lang ba may, di ba, katulad sa gamot, pag lang ba may sakit o kung antibiotic, di ba, kailangan 7 araw. So, wala pa pong tiyak na dami o hanggang kailan na mga pag-aaral tungkol sa kung gagamitin mo yung mga nasabing mga powder na garlic. Kung sa labas lang gamit, okay lang yun, di ba? Opo, Okay lang kung Kung Pero kung inumin, yun yata yung yun po yung hindi natin masabi, hindi po maaari pong merong epekto na hindi pa natin po alam dahil kulang pa po yung pag-aaral. Dahil dyan tayo mahilig, di ba, ma'am? Self-medication. Oo, sabi ni ganun. Kasi epektibo sa kabila. Epektibo sa neighbor. Gagawin mo din. So, sa mga packaging, ma'am, ng nutraceuticals, so ano naman ang requirement para naman makita natin na lehitimo nga yung produkto na yon? Dapat po kasi sa mga pakete or packaging, kahit po ang sabi po ng Food and Drug, kahit po sa mga patalastas nila sa mga billboards, sa TV o radyo, kailangan po nakalagay po yung salitang no approved therapeutic claim. O yung Pilipinong na ang pagkaka-translate ang Pilipinong mensahe po ay hindi po gamot at hindi po pampalit sa gamot. Oo. So yun po. Yun yung gusto ni naalala ko si Dr. Cabral pa yun, si Secretary Cabral pa noon. Nagpupush siya na sa mga ganyang advertisement at label ng mga nutraceuticals na yun, ilagay na ito ay hindi gamot. At hindi dapat pamalit sa gamot. Kasi di ba may mga cases na binibitawan nila yung medisina. Ano po? Opo. Kasi ang pagkakaalam nila, halimbawa tulad nung kung meron na rin lang ganoong yung halimbawa po meron ng antioxidant o kaya iron, yun na lang ang iinumin nila. Yun po yung hindi po nire-recommenda. Hindi po natin alam na ligtas. Hindi po nire-recommenda yung ganong gawin. So ano po, ma'am, punta naman tayo sa ating institution dahil kayo po yung nag-aaral, no? Food and Nutrition Research Institute ay pinag-aaralan nyo iba't ibang klase ng pagkain. So ano po yung mga inisyatibong ginagawa ng inyong ahensya para mapag-aralan pa lalo ang mga nutraceutical? Meron po kaming mga survey na ginagawa tungkol sa kamalayan o paggamit ng mga kababayan natin tungkol po sa mga nutraceuticals o mga food supplements. Meron din po kaming sa ngayon po parang simula pa lang siya na yung mga basic research po, tinitingnan po talaga yung mga claims kung talaga pong ito ay totoo o mabisa. Pero maliliit na mga pag-aaral pa lang po. So ito po yung parang binavalidate nyo kung totoo talaga na ito magiging epekto. Kung halimbawa po yung malunggay ay ayos po daw siya sa cancer, di ba may mga ganun po. O kaya yung fiber pag nakakababa ng blood sugar, mga ganun. Meron din pong sa mga pagkain talaga po ay nagde-develop po kami ng mga recipe na may na alam po naman natin lahat ng mga sinasabing mga
sangkap dito sa nutraceuticals ay nakukuha po natin sa pagkain, yung natural na pagkain. So yung mga recipeng dinedevelop, mayaman din po dun sa mga nutraceuticals na yun. Kasi medyo kamahalan, ano? May Yes, kamahalan na rin po, ano? Ang nutraceuticals. Po, kalimitan po ang mga mga branded po na mga inialok po. Actually po may nag-aalok din sa akin. Ang alam ko po ay talaga pong mahal. Kasi, At kalat na po, even yung mga coffee shop. May mga coffee shop ngayon, ma'am. May mga ganun din mga ano po sila, kumbaga, pinapakilala sa mga customer nila na may ganito parang silang promotion, ma'am. May bibigay sila ng sample. sinasabi nila na etong kape nila may halong malunggay powder para sa ganito daw na pwedeng gamutin ang ganitong klaseng sakit. Sabi ko, naku, pati sa mga coffee shop na rin mayroon ng ganun. At sa pang ano, yung kalinisan at Opo, yun po yung sanitation, isa. di ba? Kasi nagsisimula yung mga yan sa mga home industry o kaya backyard. Yan, hindi po tayo sigurado, kaya kailangan tingnan natin yung manufacturer. Yun po. Tapos tingnan po natin sa uso naman po mga internet ngayon, sa FDA, nandun po yung may mga babala, may mga kung ano yung mga tungkol sa nutraceuticals, kung ano yung mga na nila na pag-aralan na ng FDA. Makikita yun sa website ng FDA para wag nang bumili yung mga tao. May mga juices pa nga, ma'am, no? At ang mahal, tama po, mahal. Mahal masyado. Okay, para naman po sa kabuuan ng naging talakayan natin, pinag-usapan natin ang bagong uri ng mga pagkain gamot, ang tinatawag pong nutraceuticals. Ito ay maaaring pagkain or produkto na galing sa pagkain na may taglay o component na maaaring makatulong sa kalusugan. Ang ilan sa mga uri nito, nakita niyo narinig niyo sa ating usapan ngayon, ay mga pagkain o produktong may antioxidant tulad ng lycopene, polyphenols at beta-carotene, mga polyunsaturated fatty acid gaya ng omega-3 at omega-6, mga probiotics at prebiotics at dietary fiber. Maigi ang pagkonsulta muna sa doktor o dietitian upang masigurong tama at ligtas bago bumili o gumamit ng nutraceuticals. Higit sa lahat, ang pinakamabuti pa rin ang pagkain ng balanseng dieta. Kinakailangan ay may Go, Grow at Glow foods kada meal. Napaka-importante ng pagkonsumo ng 5 serving ng gulay at prutas araw-araw upang makaiwas sa maraming sakit. Tandaan din na ang mga food supplement ay hindi gamot at hindi dapat ipamalit sa gamot. Yun ang nakikita talaga natin sa TV. Yung paalala, ang food supplement po ay hindi gamot at hindi dapat ipamalit sa gamot. Yun ang napakalagang mensahe doon. Okay. Sinamahan tayo mga kasama sa ating talakayan si Ms. Marilu L. Madrid, Senior Science Research Specialist ng Nutrition Research Development Group ng Food and Nutrition Research Institute, Department of Science and Technology. Salamat po, Mama Malu. Huling mensahe po sa ating mga kanutrisyon. Okay. Maraming salamat po at sana po ay may natutunan ng ating mga tagapakinig sa paksa tungkol sa nutraceuticals. Bilang mga consumers po ng nutraceutical man o ibang pagkain o produkto, kailangan po maging alerto, mapanuri at tiyakin po na ligtas ang mga pagkain sa pamamagitan po ng tamang impormasyon. Makinig po sa programa katulad po ng Radyo Mo sa Nutrisyon upang makasiguro po tayo na tama ang mga nakukuha nating impormasyon. Ayun. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat din muli, Ms. Madrid. At samantala, ito na po yung 6 na nanalo ng tig-100 pisong load dahil nasagot nila ng tama ang tanong natin na ano yung mga dapat isaalang-alang sa pagbili o paggamit ng mga nutraceuticals, at humingi lang po tayo ng 2. Oo. At okay, Paki. Opo, wow, puro ano. Aber. Eto na.
ang 6 mga kasama na winners of 100 pesos na cellphone load. Ma'am, ang unang winner natin ay taga dito lang sa Metro Manila, mula Pasig, sa Barangay Kapasigan, Pasig City. Congratulations to Emmanuel Fernan. Emmanuel Fernan from 120A Mabini Street, Barangay Kapasigan, Pasig City. Panalo ka ng 100 pesos na cellphone load. Ang pangalawang winner ay galing pa ma'am sa Barangay Kale, Tiwi, Albay. Tiwi. Opo. Albay. Congratulations to Leia Pangan. Leia Pangan from Tiwi, Albay. Panalo ka ng 100 pesos na cellphone load. Third winner ay mula po sa Barangay Mayamot, Antipolo City. Congratulations to Doreen Amor Gomez. Doreen, panalo ka ng 100 pesos na cellphone load. Pang-apat ma'am ay galing naman sa Sitio Malapia, Barangay Samil, Lugban, Quezon. Ayo. Julio Babista, panalo ka ng 100 pesos na cellphone load. Ang panglima naman ma'am ay galing po sa Barangay Taysan, San Jose, Batangas. Opo. Ang winner natin from Batangas ay si Cherry Berengkel. Opo. Berengkel. At ang pang-anim ay si taga Karanglan, Dagupan City. Tama ba? Si Eric Apari of Dagupan City. Panalo ka ng 100 pesos na cellphone load. Congratulations. Equal sila. Tatlo babae, balance, tatlo lalaki. Balance. Okay. Congratulations sa inyong 6. At maraming salamat po sa pakikinig. Yan po ang kabuuan ng ating talakayan dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Sana po ay nabusog na naman namin kayo ng mga kaalaman tungkol sa kalusugan at tamang nutrisyon. Busog na busog sila ba? Sa impormasyon. At sa mga gusto pa pong magtanong, mag-text lang po sa 0908-579-6898. Kahit tapos na po ang ating programa, sasagutin pa rin po ito ni Miss Malu, ni Ma'am Marilu Madrid sa pamamagitan po ng ating production team. Dahil yan po ang tuloy-tuloy na serbisyong publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Magsasama-sama po tayo muli sa isa na mga musustansyang talakayan sa susunod na Sabado, ganap na alas 12:30 ng tanghali dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon sa DZXL 558. Tandaan mga kanutrisyon, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi po ang mga maling gawain kumukontra sa mabuting kalusugan. Bastong nutrisyon, impormasyon, solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan, para sa malusog na mamayan. Ako po ang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health at Executive Director ng National Nutrition Council, si Bernie Flores po. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po ang inyong kabalikat sa kalusugan at sa wastong nutrisyon dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council. Para sa malusog na mamamayan, wastong nutrisyon ang katuparan.